Marshall Peak, Kabanata 4777. Mabuting little brother at little sister. Ang batang babae ay tulala na nakatingin kay Yang Kai habang siya ay natulala sa kanyang biglang galit. Sa kabilang banda, hinaplos ng binata ang kanyang baba at napaisip saglit bago siya tumangala kay Yang Kai. Kung gayon, ikaw ang little brother. Sa sandaling iyon, hindi nakaimik si Yang Kai. Little brother. Tuwang-tuwa ang tawag ng dalaga nang sa wakas ay natupad na ang kanyang pangarap na maging big sister. Kahit na ang target ay hindi lubos sa kanyang inaasahan, ito ay katanggap-tanggap. Kaya naman, naging little brother nila si Yang Kai. Iyon ay isang kahihinatnan na hindi niya inaasahan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Sa paghusga sa paraan ng mataimtim na pagtingin sa kanya ng mga bata, para siyang direktang papatayin at ipapadala sa Yellow Springs kung maglakas loob siyang tumanggi. Pakiramdam niya ay isang bundok ang idiniin sa kanya. Nakakaramdam ng awkward na maging little brother sa mga batang ito na mukhang 10 taong gulang. Gayunpaman, nang iniisip ang tungkol sa totoong edad at katayuan ng mga batang, na ito, naisip ni Yang Kai na siya talaga ang nagsasamantala sa kanila, hindi ang kabaligtaran. Little brother. Muli siyang tinawag ng dalaga sa sarap habang nakatitig sa kanya gamit ang isang pares ng asol na mata. Nababasa ni Yang Kai ang kanyang intensyon sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ngunit nagkunwaring wala siyang nakita habang nakatagilid ang kanyang ulo. Ang batang babae ay humakbang pasulong at muling sumigaw. Little brother. Tulad ng hangin sa taglamig, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Agad na naramdaman ni Yang Kai na tumayo ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan habang kumukunot ang kanyang noo. Habang kinakamot ang mukha, nahihiya siyang tumawag. Big sister. Pakiramdam niya ay nag-iinit ang kanyang mukha habang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na ang isang lalaki ay kailangang maging flexible sa bawat sitwasyon. Maaari siyang palaging bumalik hanggat siya ay nabubuhay. Kung ikukumpara sa sarili niyang buhay, hindi big deal ang pagtawag sa kanya ng big sister. At saka, advantage siya dito. Agad namang ngumiti ang dalaga. Hindi man lang nakita ni Yang Kai ang kanyang paggalaw, ngunit nagpakita siya sa kanyang harapan sa susunod na sandali at iniabot ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang ulo. Ikaw ang aking mabuting little brother. Ang mga ugat sa noo ni Yang Kai ay kumunot ng halos hindi niya mapigilan ang kanyang hangarin na pumatay. Sa sandaling iyon, ang batang lalaki ay umubo sa gilid. Si Yang Kai ay isang makamundong tao na marunong umangkop sa sitwasyon. Dahil sa unang pagkakataon na niya ito ginawa, hindi na mahirap gawin ito sa pangalawang pagkakataon. Kinuyang niya ang kanyang kamao sa batang lalaki at same time na tumawag. Big brother. Sa pag-arte na parang mas mature siya, tumango ang bata dahil nasiyahan siya sa aksyon ni Yang Kai. Sa katunayan, curious si Yang Kai sa kanilang mga pangalan. Dahil itinuturing na silang isang pamilya, ngayon, nagpa siyang tanungin sila tungkol dito. Gayunpaman, ang mga batang-bata ay nagpalitan ng tingin at umiling. Wala silang pangalan mula noong sila ay ipinanganak. Ang sun's burning light at the moon's serene glimmer ang tinawag ng iba sa kanila, hindi ang kanilang tunay na pangalan. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Yang Kai. Bakit hindi kita bigyan ng mga pangalan? Mas madali para sa atin na tawagan ang isa't isa sa ganitong paraan. Nagpalitan ng tingin ang mga bata dahil ayos lang sila dito. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, nag-isip si Yang Kai ng ilang pangalan, ngunit hindi sila nasisiyahan sa kanilang lahat. Gayunpaman, mahilig sila sa mga salitang dilaw at asol. Kaya naman, ang isa sa mga bata ay naging big brother Huang kay Yang Kai habang ang isa ay ang kanyang big sister Lan. Mula pa noong una, si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay palaging may pangarap na maging big brother at big sister. Patuloy nilang pinagtatalunan ito at napunta sa matinding labanan dahil dito. Hanggang sa pumasok si Yang Kai sa kanilang teritoryo kasama ang giant spirit god na si Er ay natupad ang kanilang hiling. Sa kabila noon, wala silang ideya kung ano ang dapat nilang gawin pagkatapos nilang maging big brother at big sister. Agad silang binigyan ni Yang Kai ng pahiwatig sa pamamagitan ng pagsasabing. Bilang big brother at big sister, dapat mong alaga ang mabuti ang iyong little brother. Sabay na tumango sina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Kumilos na parang mature, sinabi ni Big Sister Lan. Talagang aalagaan kita ng mabuti. Lumapit ka sa akin kung may nang-aapi sa iyo sa hinaharap. Paninindigan kita. Pakiramdam ni Yang Kai ay umiiyak sa tuwa sa sandaling iyon. Habang dinadala ang kahihiyan, hindi sinasadyang natagpuan niya ang dalawang hindi kapani-paniwalang kakilakilabot na tagapagtaguyod. Siyempre, hindi niya magagawang gamitin ang mga ganoong backers.
Mawawasak ang lahat saan man sila magpunta, kaya sino ang may lakas ng loob na tumayo para sa kanya. Bukod dito, walang maniniwala sa kanya kahit na sabihin niya sa lahat na mayroon siyang 2 batang ito bilang kanyang mga tagapagtaguyod. Pagkatapos ng pagubo, sinabi ni Yang Kai. Ako ang laging nang-aapi ng iba, hindi ang kabaligtaran. Big Brother Huang, ang bagay sa tabi mo. Nahirapan akong makuha ito. Maaari mo bang ibalik ito sa akin? Walang Big Brother na mang-agaw ng gamit sa kanyang little brother. Si Big Brother at Big Sister ang dapat mag-alaga sa kanilang little brother. Hindi nagawang mahuli ni Yang Kai ang Blue Crystal na kasing laki ng kalahating tao dahil nakuha ito ni Big Brother Huang. Nang marinig iyon, sumulyap si Big Brother Huang sa Blue Crystal. Gusto mo ito? Oo, paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Maaari kang magkaroon nito, kung gayon. Direktang inihagis ni Big Brother Huang ang Blue Crystal kay Yang Kai. Isang nalulugod na si Yang Kai ay kinulong ang kanyang kamao. Maraming salamat, Big Brother Huang. Kasunod nito, mabilis niyang inilagay ang Blue Crystal sa loob ng kanyang miniature universe. Isang mapanuksong Big Brother Huang ang tumingin kay Big Sister Lan, na natural na galit na galit. Pinaihit niya ang kanyang daliri nang dumating ang yellow crystal na may katulad na laki mula sa hindi kilalang lugar. Pagkatapos ihagis ito kay Yang Kai, sinabi niya, para sa iyo ito. Ang mga mata ni Yang Kai ay kasing liwanag ng araw habang nagmamadali niyang inilagay ang kristal sa kanyang miniature universe. Tinitigan ang dalaga, taos puso niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat, Big Sister Lan. Ito ay talagang isang malaking kasiya siyang sorpresa. Ngumuso si Big Brother Huang at itinaas ang kanyang kamay nang lumitaw ang isang bagong blue crystal. Pagkatapos ay itinulak niya ito patungo kay Yang Kai. Idinilat ni Yang Kai ang kanyang bibig habang siya ay nalulula sa biglaang kaligayahang bumaba sa kanya. Sa sinabi nito, hindi naging matamlay ang kanyang mga galaw habang iniimbak niya kaagad ang blue crystal. Maraming salamat, Big Brother Huang. Nang matapos siyang magsalita, itinulak ng dalaga ang isa pang piraso ng yellow crystal patungo sa kanya. Maraming salamat, Big Sister Lan. Maraming salamat, Big Brother Huang. Pagod na si Yang Kai sa lahat ng pinag-uusapan, ngunit hindi siya napapagod sa paggawa nito. Ilang salita lang ng pasasalamat ang maaaring ipagpalit sa isang pinong dilaw o asol na kristal, kaya hindi niya naisip na gawin ito. Kung maaari niyang pasalamatan sila ng walang hanggan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang napakaganda ng 2 batang ito. Sa una ay napahiya siya nang mapilitan siyang maging little brother, ngunit habang parami ng parami ang yellow at blue crystals na dumating sa kanyang mga kamay, ang kahihiyang naramdaman niya ay nawala sa manipis na hangin. Walang kahihiyang matawag na niya silang Big Brother at Big Sister, at lalo siyang naging sinsero habang ginagawa ito. Hindi man lang niya iisipin na tawagin silang lolo at lola dahil binigyan siya ng napakalaking gantimpala, para sabihin na kailangan lang niyang tawagin silang Big Brother at Big Sister. Sa katunayan, dahil sa kanilang edad at seniority, talagang sinasamantala niya ang mga ito. Walang ideya si Yang Kai kung gaano karaming magagandang bagay ang kanyang nakuha, ngunit nalampasan nila ang kabuuang halaga ng kanyang nakuha sa nakalipas na 10 taon sa loob lamang ng kalahating araw. Sa core area ng kanyang miniature universe, ang yellow crystals at blue crystals ay nakasalansan na parang 2 bundok, mula sa 5th grade hanggang sa 8th grade. Ang ganitong uri ng kayamanan ay maaaring ituring na napakalaki. Walang cave heaven o paradise ang makapagbibigay ng ganoon kalaking halaga ng kayamanan. Nang abala si Yang Kai sa pasasalamat sa kanila, biglang huminto sina Big Brother Huang at Big Sister Lan habang nagtitigan sila. Kinamot ni Yang Kai ang kanyang mukha at maingat na nagtanong. Bakit ka tumigil bigla? Habang nagsasalita siya, mabilis siyang kumuha ng espiritong prutas mula sa kanyang space ring upang pawiin ang kanyang uhaw. Nanuyo ang kanyang lalamunan pagkatapos niyang magpasalamat sa kanila ng napakatagal. Kailangan niyang maghanda para sa susunod na round. Tapos na ang oras, sabi ni Big Brother Huang. Anong ibig mong sabihin? Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Sinabi pa ni Big Brother Huang. Sabi mo magiging Big Brother at Big Sister kami sa isang araw. Tapos na ang oras. Isang araw ang lumipas. Naramdaman ni Yang Kai na masyadong mabilis ang paglipas ng oras. Lumingon si Big Sister Lan kay Yang Kai. Ano ang sasabihin mo ngayon? Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Bakit hindi natin ituloy ito? Okay na ako sa pagiging little brother. Maaari ka pa ring maging Big Brother at Big Sister. Umiling si Big Brother Huang. Hindi iyon magiging interesante.
Bakit hindi ito magiging kawili-wili? Ito ay napaka-interesante. Sa kabila ng galit sa puso ni Yang Kai, hindi siya maglalakas loob na tumutol ng malakas. Ang mga batang ito ay parang mga pas ang magagalitin, kaya kailangan nilang pakalmayan. Habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid, maingat niyang sinabi. Dahil nakakasawa kang maging big brother at big sister, bakit hindi ka maging little brother at little sister? Ako ang magiging big brother ngayon. Sabay na tumingin sa kanya sina Big Brother Wang at Big Sister Lan. Sinabi ng isang malungkot na si Yang Kai. Bueno, kung hindi ka nasisiyahan dito, magpanggap lang na hindi ko sinabi. Biglang tumango si Big Brother Huang. Maaari nating subukan. Sinang-ayunan din ito ni Big Sister Lan. Napatulala si Yang Kai dahil hindi niya inaasahan na magiging posible ang kanyang random na ideya. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ang mga batang ito ay hindi kailanman naging Big Brother at Big Sister mula pa noong una. Sa parehong paraan, hindi pa sila naging Little Brother at Little Sister. Marahil ay natagpuan lamang nila ang nobela ng ideya. Big Brother. Tumawag si Little Brother Huang. Natagpuan niyang hindi pamilyar na tumawag sa isang tao sa ganoong paraan, kaya't nagkunot siya ng kanyang mga kilay. Sa kabilang banda, mas prangka si Little Sister Lan. Big Brother. Biglang naramdaman ni Yang Kai na ginampanan niya ang isang malaking responsibilidad habang siya ay nakaupo na may seryosong ekspresyon at kumilos na parang isang mature na Big Brother. Habang nakatingin siya sa mga bata, mataimtim niyang sinabi. Bilang little brother at little sister, kailangan mong tratuhin ng mabuti ang Big Brother mo. Nagdududang sinabi ni Little Brother Huang. Hindi iyan ang sinabi mo kahapon. Kinawian ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang nangyari kahapon ay iba sa nangyayari ngayon. Ikaw ay big brother at big sister kahapon, ngunit ikaw ay little brother at little sister ngayon. Hindi ka ba pumapayag? Napaisip si little brother Wang nang maramdaman niyang may kakaiba dito, ngunit hindi niya lubos maisip. Samantala, nakuha ni little sister Lan ang kanyang pahiwatig nang gumuhit siya ng yellow crystal at itinulak ito kay Yang Kai bago nakangiting tumingin sa kanya. Napakabait mo, little sister Lan. Ikaw ang pinakamagandang little sister sa mundo. Inimbak ni Yang Kai ang yellow crystal at marahang tinapik ang kanyang ulo. Kinailangan lamang ni Yang Kai ng isang araw upang maunawaan kung paano magpaliyab at maghasik ng alitan sa pagitan ng dalawa. Gaya ng inaasahan, hindi gugustuhin ni Little Brother Wang na magmukhang mababa habang tinutulak niya ang isang blue crystal patungo kay Yang Kai. May magiliw na ngiti sa mukha ni Yang Kai habang sinabi niya. Ikaw ang pinakamahusay na little brother sa mundo, Little Brother Wang. Tinapik-tapik din niya ang ulo ng binata. Nakita ni Little Brother Wang na alanganin ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang pagnanasa na umiwas sa hawakan. Bagamat iba ang sitwasyon noong nakaraang araw, pareho ang kinalabasan. Parami ng parami ang dilaw at asol na kristal na ipinakita kay Yang Kai, na higit na masaya na panatilihin ang lahat ng ito. Ang dalawang bundok ng mga materyales sa kanyang miniature universe ay naging mas mataas. Kinailangan siyang pangunahan dahil siya ang little brother noong nakaraang araw. Ngayong siya na ang big brother, nagpasya siyang magkaroon ng isang kahilingan. Habang iniimbak niya ang asol na kristal na ipinadala sa kanya ni Little Brother Wang, mataimtim niyang tiningnan ang isang mineral lode na daan-daang kilometro ang layo. Sa tonong umaasa, sinabi niya. Napakaganda ng bagay na iyon. Makontento ako kung makukuha ko iyon. Napalingon sina Little Brother Wang at Little Sister Lan at sabay na iniabot ang kanilang mga kamay. Sa susunod na sandali, ang mineral lode ay nahati sa dalawa at lumapag sa harap ni Yang Kai. Halos hindi mapigilan ni Yang Kai ang kanyang pananabik. Kayo ang aking magaling na little brother at little sister. Marshall Peak, Kabanata 4778. Ito ay hindi magandang bagay. Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumasok si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory kasama ang Giant Spirit God Aer, at nagkaroon siya ng Crystal Vein noon, ngunit ang isang iyon ay ilang dosenang metro lang ang haba. Gayunpaman, ang nakuha ni Little Brother Wang at Little Sister Lan ay ilang kilometro ang haba, at naglabas ito ng mga pagbabago sa enerhiya sa 7th grade. Naramdaman ni Yang Kai ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Habang pinupuri ang Little Brother at Little Sister, mabilis niyang inilagay ang Crystal Vein, na nahati sa dalawa, sa loob ng kanyang miniature universe. Binubuo ito ng mga materyales ng 7th grade yin element. Sa lahat ng materyales ng iba't ibang grado, ang mga 7th grade ang may pinakamaraming gamit para sa kanya. Kasunod ng ganoong karanasan, bibigyan sila ni Yang Kai ng pahiwatig sa tuwing may bumubulusok na ugat sa kanyang paningin.
Sa susunod na sandali, lilito ang kristal na ugat sa kanyang harapan. Ang napakalaking gantimpala ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang Lady Boss ay nagsabi noong nakaraan na ang Chaotic Dead Territory ay puno ng mga materyales ng yin at yang element, ngunit sino ang mag-aakala na ang mga ito ay talagang sapat? Sa paglipas ng panahon, si Yang Kai ay makakakuha ng maraming materyales. Wala na siyang ibang ginawa kung hindi pagurin ang sarili sa lahat ng pinag-uusapan. Sa sinabi nito, hindi na iyon malaking bagay para sa kanya dahil palagi niyang nababasa ang kanyang lalamunan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng ilang mga spirit fruit. Mayroong maraming mga espiritong prutas sa hardin ng gamot sa kanyang miniature universe. Ang mga espiritong prutas na ito ay hindi nakapakipakinabang para sa kanya sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit maaari niyang kainin ang mga ito upang mabasa ang kanyang lalamunan. Naisip niya noong una na ang ganitong uri ng mga walang hiyang araw ay maaaring magpatuloy magpakailanman, at handa na siya para sa isang matagal na sesyon ng pagsuyo sa dalawang ito. Gayunpaman, dumating ang isang araw nang biglang nagsimulang magtalo sina Little Brother Huang at Little Sister Lan tungkol sa isang maliit na bagay. Ang dahilan ng pagtatalo ay balewala, ngunit sanay na sila sa pag-aaway sa isa't isa at ang kaunting tunggalian ay maaaring mauwi sa isang malaking away. Sa kanyang noo na puno ng malamig na pawis, hinikayat sila ni Yang Kai na ihinto ang pagtatalo dahil nag-aalala siya na talagang mag-aaway sila. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nag-abalang tumugon sa kanya. Makalipas ang kalahating araw, bigla silang natigil sa pag-uusap. Sinabi ni Little Brother Huang. Nakakabagot. Tumanggaw si Little Sister Lan. Nakakainip talaga. Isang pagod na Little Brother Huang ang nagsabi. Dapat na nating ihinto ang larong ito. Napangiti si Yang Kai sa gilid. Tumigil na tayo sa pag-aaway. Tayo ay isang pamilya, kaya anong silbi ng awayan sa isa't isa? Halika na, oras ko na maging big brother ngayon. Sinulyapan siya ni Big Sister Lan. Gusto mo pa bang maging big brother? Nagulat sandali si Yang Kai. Oo, oras ko na. Ngumuso si Big Brother Huang. Hindi ka ba nasisiyahan sa pagkakaroon ng napakaraming benepisyo pagkatapos ng mahabang panahon? May nahihiyang ngiti sa mukha ni Yang Kai habang iniisip niya na ang mga batang ito ay hindi naman masyadong pipi. Naglaro sila dati dahil nahanap nila ang buong nobela ng karanasan. Dahil ang pakiramdam ng bagong bagay ay nawala na ngayon, inaasahan na sila ay natagpuan ang laro na Mayamo. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay nakaipon ng maraming materyales sa nakalipas na ilang araw dahil ang mga materyales ng yin at yang element ng magkaibang grado ay nakasalansan na parang dalawang malalaking bundok sa kanyang miniature universe. Sapat na ang mga ito para magamit ng mga cultivator sa Voidland sa loob ng 10,000 taon, o marahil ay mas matagal pa. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Yang Kai. Dahil hindi na nila may patuloy ang paglalaro ng Alaro, hindi na lang sila uupo at walang gagawin. Sa halip, ito ang dapat naming itanong sa iyo. Si Big Brother Huang ay tumingin ng masama sa kanya. Sabihin sa amin kung sino sa amin ang magiging Big Brother o Big Sister. Kung nalulugod ako sa iyong sagot, maaari kang umalis sa lugar na ito kasama ang lahat ng mga bagay na nakuha mo. Gayunpaman, kung hindi ako masaya sa iyong sagot, hindi kita papatayin, ngunit kailangan mong iwanan ang lahat ng mga bagay na iyon dito at umalis sa aking teritoryo. Walang paraan na iuubo ni Yang Kai ang pagkain na nakainan niya, lalo na kapag ang kanyang kinain ay sobrang halaga. Nanginginig ang kanyang anyo nang muntik na niyang tumalsik na ang batang lalaki ay ang Big Brother. Sa kabutihang palad, nahuli niya ang sarili nang sa wakas ay naalala niyang nakatayo rin si Big Sister Lan sa kanyang harapan. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Big Sister Lan. Ako ay may bahagi ng parehong damdamin. At sa gayon, bumalik ang lahat sa una. Bagamat dati silang naging Big Brother at Big Sister sa laro, ang kanilang Little Brother ay si Yang Kai. Hindi natukoy kung sino ang Big Brother at Big Sister sa kanilang dalawa. Ito ang puntong pinagtatalunan nila mula pa noong una, at hindi ito malulutas sa isang kalokohang laro. Kumunat ang noo ni Yang Kai na may tame time na ekspresyon. Ito ay isang tanong na walang sagot. Ano man ang sinabi niya, masasaktan niya ang isa sa dalawang nilalang na ito na hindi niya posibleng masaktan. Bagamat hindi nakataya ang kanyang buhay ngayon, maaaring kumpiskahin ang napakalaking yaman na kanyang nakuha, kaya naman kailangan niyang pag-isipang mabuti ito. Hindi na mahalaga kung hindi pa niya nakuha ang mga kayamanang iyon, ngunit nakakadurog ng puso para sa kanya kung mawawala ang mga ito ngayon. Makalipas ang kalahating araw, sinukat ni Yang Kai ang kanyang mga salita at nagtanong. Bakit mo tinatanong sa akin ang tanong na ito? Hindi ba kayo nag-away kanina? Ang mananalo ay ang mas matanda, kung gayon.
Umiling si Big Brother Huang. Wala sa amin ang mananalo. Pare-pareho ang kapangyarihan namin, kaya hindi namin matatalo ang isa't isa. Nagkaroon si Yang Kai na tanungin sila kung bakit sinimulan pa rin nila ang napakalaking laban na ito na umabot sa hindi mabilang na mga taon at some iris sa hindi mabilang na great territories dahil alam nilang walang mananalo. Tiyak, hindi siya maglalakas loob na tanungin ang tanong na ito kahit na nag-aalala siya na magalit ang mga ito sa kanya at sampilan siya hanggang sa mamatay. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay nasa isang malalim na dilema. Sa sitwasyong ito, kung hindi siya makabuo ng isang kasiya siyang sagot, lahat ng kanyang mga natamo ay aagawin sa kanya. Ito ay isang hindi matitiis na kinalabasan para sa kanya. May paraan ba na makapagbibigay kasiyahan sa kanilang dalawa? Napaharap sa napakalaking pressure, biglang nagkaroon ng ideya si Yang Kai sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung gagana ang ideyang ito. Tumangala siya sa kanilang dalawa at sinabing, "Magiging masaya ba kayo kung may paraan ako para masigurado na isa sa inyo ang mananalo?" Sa panahong iyon, ang mananalo ay kukunin ang lahat, at ang natalo ay hindi masisisi sa akin ang kanilang pagkatalo. Lumiwanag ang mga mata ni Big Sister Lan habang nagtanong. Mayroon kang paraan para matiyak na isa sa atin ang mananalo sa ating kompetisyon. Sa kabilang banda, baka sa mukha ni Big Brother Huang ang pagkadismaya. Imposible iyon. Hindi ka sapat para maapektuhan ang resulta ng laban natin. Si Yang Kai ay nagbigay ng isang makahulugan at hindi maipaliwanag ng ngiti habang sumagot. Dahil ang inyong kapangyarihan ay pantay-pantay, tiyak na walang mananalo sa inyong dalawa, ngunit paano kung kayong dalawa ay nag-away sa ibang paraan? Itinagilid ni Big Sister Lan ang kanyang ulo at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin sa ibang paraan? Matiim na tinitigan siya ni Big Brother Huang. Anong balak mo? Napabuntong hininga si Yang Kai. Sinasabi mo ba na wala akong silbi? Inubos ko na ang sarili ko para lang makaisip ng paraan para maresolba ang alitan niyong dalawa. Kung may pagdududa ka, magpanggap ka lang na wala akong sinabi. Ituloy ang laban at tingnan natin kung isa sa inyo ang mananalo sa huli. Nang makitang mukhang matuwid si Yang Kai, nakaramdam ng paumanhin si Big Brother Huang habang iniisip niyang nagkamali siya sa kanya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng 300 metrong haba na blue crystal na ugat bago ito ihagis kay Yang Kai. Pagkatapos nun, umiwas siya ng tingin at tumahimik. Nagulat sandali si Yang Kai bago niya mabilis na inimbak ang blue crystal vein sa loob ng kanyang miniature universe. Pagkatapos ay tumanggo siya kay Big Brother Huang. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko ngayon, little brother. Ungol ni Big Brother Huang sa mahinang boses. Samantala, napukaw ang interes ni Big Sister Lan. Ano ang iyong solusyon? Sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Sige, ganito ito. Paliwanag ni Yang Kai. Dahil ang iyong kapangyarihan ay nagmula sa parehong pinagmulan, at walang paraan para sa alinman sa inyo na talunin ang isa sa labanan, bakit hindi ka makipaglaban sa iba para sa iyo? Kung ganoon, maaari nitong pigilan kayong dalawa na direktang mag-away, at malulutas ang isyu ng mapayapa. Para kang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa pag-aalala na hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili, nagpa siya siyang bigyan sila ng isang halimbawa. Ang mga katulad na sitwasyon ay nangyari sa nakaraan. Minsan, 2 nangungunang cultivator ang nagiging magkaaway, ngunit sa kabila ng hindi mabilang na labanan sa pagitan nila, walang panig ang nagtagumpay na talunin ang isa. Napagtanto na ang usapin ay hindi malulutas bago ang kanilang itinakda na oras ng kamatayan, naunawaan nilang dalawa na sila ay magpapatuloy ng may matinding pagsisisi dahil wala pa ring mananalo. Sa huli, nagpa siya silang kunin ang isang disipolo at alagaan sila sa lahat ng kanilang kakayahan. Kapag lumaki na ang mga disipolo, maaari silang magkaroon ng pangwakas na labanan upang ayusin ang isyu. Isa sa mga master ang mananalo kung ang kanilang disipolo ay makakatalo sa kabilang partido. Tila hindi nakuha ni Big Sister Lan ang mahalagang punto ng itanong niya. Gusto mo bang maging disipulo namin? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Wala akong pakialam na maging disipulo mo, ngunit ano ang maituturo mo sa akin? Ang mga paraan ng ating paglilinang ay iba-iba, tsaka ako lang ang tao dito. Kanino ako dapat maging alagad? Kung ako ay magiging disipulo mo, si Big Brother Huang ay hindi masisiyahan. Kung ako ay naging disipulo ni Big Brother Huang, ikaw ay magalit. Sa oras na iyon, mag-aaway na naman kayong dalawa. Tumanggo si Big Sister Lan. Mabuti, natutuwa akong napagtanto mo ito. Ikinaway ni Big Brother Huang ang kanyang kamay. Huwag ka nang magpaikot-ikot pa. Diretsuhin mo na. Tumanggo si Yang Kai at nagpatuloy. Isa lamang itong halimbawa.
Hindi ko sinasadya na hilingin sa iyo na kumuha ng sino mang mga disipolo. Mangyaring pumasok sa aking miniature universe. Kalimutan ito. Makikita mo ito para sa iyong sarili. Noong una ay gusto ni Yang Kai na pasukin sila sa kanyang miniature universe, ngunit pagkatapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm miniature universe ay tiyak na hindi kayang tanggapin ang dalawang ito. Marahil ay sisabog ang kanyang miniature universe sa sandaling makapasok sila dito. Hindi maglalakas loob si Yang Kai na makipagsapalaran, kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang miniature universe. Habang lumalaganap ang miniature universe, wala itong pinagkaiba sa isang tunay na world universe. Gaano man kalakas sina Big Brother Wang at Big Sister Lan, hindi maaapektuhan kahit kaunti si Yang Kai sa ganitong paraan. Isang kislap ang sumilay sa mga mata nina Big Brother Wang at Big Sister Lan na para bang saglit lang silang naunawaan ang lahat tungkol sa kanyang miniature universe. Sa sumunod na sandali, nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang nakatitig sa isang partikular na lugar. Tila nagkatotoo ang kanilang hangarin na pumatay habang umaagos ito palabas sa kanilang mga katawan. Pakiramdam ni Yang Kai ay nahulog siya sa isang kuweba ng yelo dahil hindi niya alam kung paano niya nasaktan ang dalawa. Nahaharap sa gayong pagpatay na hangarin, nawalan siya ng lakas na iangat ang isang daliri. Dapat pansinin na ang lugar na ito ay ang kanyang miniature universe, at maaari niyang pamunuan ang lahat ng bagay dito. Hindi dapat maibigay ng mga tagalabas ang kanilang buong lakas sa lugar na ito, ngunit ang pagpaslang na hangarin ni Big Brother Wang at Big Sister Lan lamang ay sapat na upang hindi siya makagalaw. Saan mo nakuha ito? Biglang lumingon si Big Brother Wang kay Yang Kai at nagtanong habang ang kanyang mga dilaw na mata ay nagliwanag ng kakaibang ningning. May isang bagay na kasing itim ng tinta na namimilipit na parang buhay na nilalang sa kanyang kamay. Ito ay ang Black Ink Strength. Medyo napigilan ang Black Ink Strength at nabuklod sa loob ng miniature universe ni Yang Kai. Ito ay nagbigay daan sa kanya na matagumpay na linlangan si Yuan Do mula sa Langya Paradise at makuha ang tiwala ng huli sa nakaraan. Nagulat si Yang Kai sa reaksyon ni Big Wang nang sumagot siya. Hindi ko sinasadyang nakuha ang bagay na ito noong nakaraan. Nakikilala mo ba? Sa palagay niya ay hindi nakakagulat na makilala ni Big Brother Wang ang bagay na ito. Ang Black Ink Clan ay umiral ng napakatagal na panahon, ang kanilang kasaysayan ay posibleng bumalik sa nakaraan bago ang pagsilang ng Cave Heavens and Paradises. Parehong umiral sina Big Brother Wang at Big Sister Lan mula pa noong bukang liwayway marahil ay nakipag-ugnayan pa sila sa Black Ink Clan noong nakaraan. Hindi magandang bagay. Huwag itago dito. Mataimtim na sinabi ni Big Brother Wang nang hindi direktang sinasagot ang tanong ni Yang Kai. Sa sumunod na sandali, naikuyom niya ang kanyang kamao habang ang nanginginig na Black Ink Strength ay natunaw sa kawalan. Kasunod nito, iwinagayway niya ang kanyang kamay nang maramdaman ni Yang Kai ang isang di nakikitang puwersa na dumadaloy sa kanyang miniature universe. Ang lugar kung saan ang Black Ink Strength ay pinigilan at tinatakan ay agad na dinalisay. Lahat ng Black Ink Strength ay naglahong parang buga ng usok. Nang makita ito, si Yang Kai ay talagang nabigla. Nagkaroon ng World Spring sa kanyang miniature universe, kaya hindi siya natatakot sa Black Ink Strength. Dahil ito ay pinigilan at natatakan, hindi ito maaaring gumawa ng anumang pinsala sa kanya. Sa katunayan, kapag nakatagpo siya ng miyembro ng Black Ink Clan o Black Ink Disciples, magagamit niya ito para pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan. Marshall Peak, Kabanata 4779. Napakatalino mo. Ngayong muling lumitaw ang Black Ink Clan, walang makakatiyak kung makakatagpo sila sa hinaharap. Sa pinakakritikal na sandali, ang pinigilan na Black Ink Strength ay maaaring magligtas sa buhay ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Black Ink Strength ay sisirain ni Big Brother Wang. Tiyak, alam ni Yang Kai kung gaano kahirap harapin ang Black Ink Strength. Kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Yu Ziyang Dai ay ayaw lumapit sa Black Ink Strength dahil nag-aalala sila na ang kanilang miniature universe ay mahawa nito. Kung ang isang tao ay nahawahan ng Black Ink Strength, hindi sila agad-agad na magiging isang Black Ink Disciple. Gayunpaman, kapag nangyari iyon, isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay kailangang putulin ang isang maliit na bahagi ng kanilang miniature universe upang malutas ang krisis. Ang paggawa nito ay makakasira sa kanilang pamana, kaya walang sino man ang handang harapin ang ganoong sitwasyon. Ang Black Ink Insects ay tila ang pangunahing dahilan kung bakit naging Black Ink Disciples ang mga cultivator. Hindi nakaimik si Yang Kai, iniisip na dapat ay pinag-usapan ito ni Big Brother Wang sa kanya bago sirain ang Black Ink Strength. Gayunpaman, sa pagharap sa mabangis na mukha ng batang lalaki, hindi siya maglakas loob na magsabi ng kahit ano.
Naramdaman niya na magkasalungat sina Big Brother Huang at Big Sister Lan sa Black Ink Strength, kung hindi gagawin ng batang lalaki ang ganoong bagay. Buti na lang at may Black Ink Insect pa siya. Bagamat wala na ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe, nanatili ang Black Ink Insect. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay hindi gustong magpaliwanag ng anuman sa kanya. Matapos mawala ang Black Ink Strength, lumingon si Big Sister Lan para tumingin sa isang partikular na direksyon kung saan nakatira ang mga tao. Napakaraming tao doon. Gusto mo bang kumuha tayo ng mga disipolo mula roon? Pagkatapos pagsamahin ang sarili, winagaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng mga disipulo. Hindi naman sa gusto kong maliitin kayong dalawa, pero kahit na makapangyarihan kayo, natatakot ako na wala kayong alam sa pagtuturo sa mga disipulo. Ang sino mang may talento ay masisira ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng pagiging iyong mga disipulo. Bagamat prangka ang mga salita ni Yang Kai, hindi siya pinabulaanan ng dalawa. Pagkatapos ay tumuro siya sa ibang direksyon. Tumingin ka doon. Sa kanilang paglingon, ang small stone race na nagtipon sa iba't ibang grupo ay dumating sa kanilang paningin. Ang mga populasyon ng mga pangkat na ito ay lubhang iba-iba. Ang mga malalaki ay may higit sa 100,000 miyembro habang ang mga maliliit ay may ilang daan lamang. Sila ay nakakalat sa lahat ng dako sa miniature universe at lahat ay abala sa kanilang sariling gawain. Ano ang mga iyon? Kakaiba ang itsura nila. Nagtataka na tanong ni Big Sister Lan. Sila ang small stone race. Para silang mga langgam. Ano ang mga langgam? Napatingin si Big Sister Lan sa kanya. Napagtanto ni Yang Kai na mahirap ipaliwanag ang mga bagay sa dalawang ito gamit ang mga halimbawa mula sa kanyang buhay. Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang saglit na ilakad sila sa gawin ng small stone race. Tumango si Big Brother Huang, kung gayon, ano ang gusto mong gawin namin? Sumagot ang isang masiglang Yang Kai. Madali lang, maaari kang pumili ng dalawang magkatugmang Stone Kings at pumili ng sarili mong mga teritoryo. Pagkatapos, sisimulan mo silang alagaan hanggang ang mga miyembro ng small stone race ay sapat na ang lakas upang labanan. Pagkatapos ng laban, ito ang magdedetermina kung sino ang mananalo. Nang marinig ito, itinaas ni Big Brother Huang ang kanyang noo habang nasa isip niya. Sa kabilang banda, sinabi ni Big Sister Lan. Nakikita ko, ito ang ibig mong sabihin sa pagkuha ng mga disipolo. Tumango si Yang Kai. Well, humigit kumulang. Gayunpaman, ang small stone race ay may mababang sentience, kaya hindi mo na kailangang kunin sila bilang mga disipulo, at hindi mo rin sila kailangang turuan ng anuman. Kailangan mo lang silang alagaan. Nagulat sandali si Big Sister Lan bago pumalakpak. Magandang ideya. Napakatalino mo. Isang nakangiting Yang Kai ang sumagot. Maraming salamat sa papuri. Nang makitang napukaw ang interes niya, nakahinga siya ng maluwag. Kahanga-hanga na sila ay interesado dito dahil siya ay higit na nag-aalala na sila ay balewalain ang ideya. Sa kasong iyon, kailangan niyang isaalang-alang ang paghikayat sa kanila na kumuha ng ilang tunay na mga disipolo mula sa kanyang miniature universe. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niyang ang mga batang ito ay abala pa sa isang simpleng laro ng pagtawag sa kanya na Big Brother o Little Brother dati, kaya ang pag-aalaga sa mga miyembro ng small stone race na umatake sa isa't isa ay dapat nakaakit-akit din sa kanila. Ang small stone race ay likas na kumilos sa ganitong paraan. Bagamat dumami ang kanilang kabuoang populasyon sa paglipas ng mga taon sa miniature universe ni Yang Kai, ang iba't ibang grupong ito ay hindi tumitigil sa pag-atake sa isa't isa. Kung hindi, mas marami na sana ang miyembro ng small stone race sa miniature universe ngayon. Pagkatapos ay lumingon si Yang Kai sa binata. Ano ang masasabi mo? Malumanay na tumango si Big Brother Huang. Mabuti. Isang tuwang-tuwa na si Yang Kai ay nagsabi. Napagpasyahan na, kung gayon. Maaari mong piliin ang iyong mga teritoryo at Stone Kings ngayon. Kasunod nito, nagsimulang magtrabaho sina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Maraming miyembro ng small stone race sa miniature universe, kasama ang maraming Stone Kings. Kaya naman, hindi naging mahirap na pumili ng dalawang magkatugmang Stone Kings. Sa tulong ni Yang Kai, naging madali din para sa kanila na pumili ng kanilang mga teritoryo. Gayunpaman, parehong maingat sina Big Brother Huang at Big Sister Lan sa bawat detalye dahil nag-aalala sila na ang anumang bahagyang kawalan ng timbang ay maaaring makaapekto sa resulta ng kanilang labanan sa hinaharap. Tiyak, ibibigay ni Yang Kai sa kanila ang lahat ng tulong na kailangan. Dahil naiinip na ang mga bata sa pagtrato kay Yang Kai na parang isang miyembro ng pamilya, mahirap para sa kanya na makuha ang kanyang mga kamay sa yellow at blue crystals sa Chaotic Dead Territory.
Gayunpaman, kung maaari niyang hayaan sina Big Brother Huang at Big Sister Lan na mag-alaga ng mas maraming miyembro ng Small Stone Race, ito ay ibang uri ng benepisyo para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ng napakalaking halaga ng mga materyales upang mapangalagaan ang Small Stone Race. Noong nakaraan, kailangang personal na ikalat ni Yang Kai ang mga materyales para sa kanila, ngunit ngayon ay wala na siyang dapat alalahanin. Nang matapos si Big Brother Huang at Big Sister Lan sa pagpili ng kanilang mga teritoryo, pumili sila ng pwesto para sa kanilang base at nagsimulang gumuhit ng mga materyales ng Yin at Yang element para pakainin ang Stone Kings. Bagamat nadurog ang puso ni Yang Kai nang makitang nawawala ang napakaraming mahahalagang materyales, nagpasya siyang tiisin ito habang iniisip niya ang mga potensyal na benepisyong maidudulot ng mga Stone Kings na ito sa kanya. Sa anumang kaso, ang ginamit na blue at yellow crystals ay magiging kabisera para sa sariling paglago ni Yang Kai. Sa panahong ito, sinulyapan niya ang lugar kung saan niya pinigilan at tinatakan ang Black Ink Strength dati. Gayunpaman, sigurado na siya ngayon na nalinas na ang lahat, na wala man lang naiwan na bakas. Para bang ang kapangyarihan ni Big Brother Huang ang kaaway ng Black Ink Strength. Nakaramdam ito ng kalumbayan kay Yang Kai. Noon, may ilang Black Ink disciples sa Langya Paradise, ngunit lahat sila ay pinatay matapos malantad. Iyon ay dahil ang mga mula sa Langya Paradise ay naniniwala na sa sandaling ang isang cultivator ay napinsala ng Black Ink, walang magliligtas sa kanila. Ang mga Black Ink disciple ay magkaaway at magpakailanman. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin na kung dadalhin sila sa lugar na ito, maaaring maalis ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan at tulungan silang bumalik sa kanilang normal na estado. Sa kasamaang palad, hindi niya kailanman may sigawa ang ganitong uri ng eksperimento. Hindi lang sino man ang makapasok sa Chaotic Dead Territory. Kung hindi dahil kay hindi rin magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na makapasok sa lugar na ito. Kahit na sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay tila nagawang sirain ang Black Ink Strength, hinding-hindi madadala ni Yang Kai ang mga Black Ink disciples mula sa Langya Paradise sa lugar na ito. Matagal bago lumaki ang mga miyembro ng Small Stone Race para maging sapat ang lakas para lumaban, kaya naisip ni Yang Kai na walang anumang salungatan sa pagitan ni Big Brother Huang at Big Sister Lan sa ngayon. Sa sinabi nito, ang mga sagupaan sa pagitan ng dilaw at asol na soul clones ay hindi tumitigil habang patuloy silang naghahak sa isa't isa hanggang sa mamatay. Nasaksihan pa ni Yang Kai ang napakalaking dilaw at asol na mga ilaw na muling bumagsak sa isa't isa, na nagparamdam sa kanya ng pagdududa. Nakatayo ngayon sina Big Brother Huang at Big Sister Lan sa loob ng kanyang miniature universe, kaya ano ang mga higanteng ilaw na iyon sa di kalayuan na nakita niya? Sino sa kanila ang tunay nilang katawan? Ang giant spirit god na si ay nanatiling mahimbing na natutulog, dahil aabutin siya ng 1 hanggang 2 taon upang magising. Dahil ang oras ng kanyang miniature universe ay pinabilis at nagkaroon ng sarili nitong world barrier, si Yang Kai ay halos nananatili sa loob ng isang selyadong espasyo ngayon. Imposibleng makuha niya ang kanyang mga kamay sa yellow at blue crystals tulad ng dati niyang ginawa. Kahit na nakakuha na siya ng napakaraming materyales mula kina Big Brother Huang at Big Sister Lan, hindi niya akalain na makakuha pa. Habang ang mga cultivator sa labas ng mundo ay nagpupumilit na makuha ang kanilang mga kamay sa isang piraso ng 6th grade yin o yang element na materyal, ang mga naturang materyales ay literal sa lahat ng dako sa Chaotic Dead Territory. May mga naka 7th grade at 8th grade na lumulutang lang. Kung maaari, natural na ayaw palampasin ni Yang Kai ang ganoong pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi na niya nakuha ang mga kristal na iyon. Dahil dito, halos wala siyang magawa. Naiwan na walang ibang pagpipilian, nagpasya siyang gumugol ng ilang oras sa pag-unawa sa Great Nothingness Scripture habang pinagmamasdan ang proseso ng paglilinang ng kanyang ikatlong disipolo. Magandang ideya na hayaan si Shoyi na linangin ang Great Nothingness Scripture dahil ang bata ay nasa Third Order Transcendent Realm, na sa itaas ay ang Saint Realm. Nandyan si Yang Kai para obserbahan si Shoyi sa tuwing makakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, ngunit wala pa siyang natutuklasang espesyal. Noong nasa harap siya ng Stone Monument sa Langya Paradise dati, naramdaman ni Yang Kai ang isang pahiwatig ng time principles na nagbabago mula sa isa sa mga disipulo doon nang makamit nila ang pag-akyat. Gayunpaman, hindi ito kailanman nangyari kay Shoyi. Iniisip ni Yang Kai na maaaring may kinalaman ito sa kanyang mahinang paglilinang. Marahil ay makakahanap lamang siya ng isang espesyal na bagay kapag naging mas makapangyarihan si Shoyi. Pagkatapos ng Third Order Transcendent Realm, mararating ni Shoyi ang Saint Realm. Ang realm na ito ay hindi mataas o mababa. Sa ilang low-end na universe world, ang Saint Realm ay ang rurok na ng martial daw.
Ang instincts ni Yang Kai ay nagsasabi sa kanya na kapag ang kanyang third disciple ay nakarating sa susunod na Great Realm, magkakaroon ng ilang makabuluhang pagbabago. Sa sinabi nito, hindi niya intensyon na tulungan siyang lumaki sa anumang paraan. Hinayaan na lang niya itong magtanim sa sarili niyang bilis. Ang Great Nothingness Scripture ay isang secret art na ipinasa mula noong sinaunang panahon, kaya dapat mayroong ilang mga lihim na nawala sa panahon at hindi pa nabubunyag. Bagamat naunawaan ng Cave Heavens at Paradises ang bahagi nito, nagamit lamang nila ang Great Nothingness Scripture upang lumikha ng Small Source World. Makalipas ang isang taon, biglang naramdaman ni Yang Kai na nanginginig ang kanyang miniature universe. Nang maramdaman ito, napagtanto niya na ang giant spirit god na si Aer ay nagising. Umupo ang dambuhalang nilalang na naka-cross legs at nag-space out ng ilang araw. Nang hindi na siya makaramdam ng kaba mula sa kanyang pag-idlip, tumungo siya sa susunod na destinasyon. Ang miniature universe ay inilagay sa itaas mismo ng ulo ni Aer, at sa proteksyon ng giant spirit god, hindi ito masasaktan. Bagamat isang taon na lamang ang lumipas sa labas ng mundo, 2 taon na ang lumipas sa miniature universe ni Yang Kai. Ang mga miyembro ng Small Stone Race na inaalagaan nina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay mukhang malakas na ngayon. Sa katunayan, nagpalitan na sila ng ilang probang moves, pero maliliit na away lang iyon. Sa sandaling mawala ang ilang miyembro ng Small Stone Race, ititigil nila ang laban. Hindi tiyak kung anong espesyal na kasanayan ang mayroon ng dalawang bata, ngunit ang mga miyembro ng Small Stone Race, na mababa ang pakiramdam, ay palaging masunuring nakikinig sa kanilang mga utos. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang ang kanilang background at pagkakakilanlan, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai ang dahilan sa likod nito. Ang dalawang batang ito ay ang mga ancestor ng lahat ng Divine Spirit at maaaring ituring na pinagmulan ng lahat ng mga nilalang na may buhay. Hindi nakakagulat na mayroon silang espesyal na kasanayan upang kontrolin ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito. At kaya dumating ang araw kung saan ang mga miyembro ng Small Stone Race na inaalagaan nina Big Brother Huang at Big Sister Lan, ayon sa pagkakabanggit, ay magsisimula ng kanilang epic battle. Pareho silang hindi maramo pagdating sa pag-aalaga sa kanilang mga miyembro ng Small Stone Race. Sa anumang kaso, mayroong hindi mabilang na mga materyales sa Chaotic Dead Territory, at madali nilang makuha ang marami sa kanila hanggat gusto nila upang pakainin ang kanilang hukbo. Ang bawat isa sa kanila ay may isang Stone King, sa simula, ngunit pagkatapos lamang ng 2 taon, bawat isa ay may 1,000,000 sundalo sa ilalim ng kanilang command. Sa sandaling ito, ang 2 hukbo ay nakapila sa hangganan ng kanilang mga teritoryo, magkabilang panig sa magkaibang porma sayon, ngunit lahat sila ay mukhang mabangis at kahanga-hanga. Marshall Peak, Kabanata 4,800. Ayaw mo bang aminin ang pagkatalo? Ang mga gawi at pag-uugali ng mga miyembro ng Small Stone Race ay katulad ng sa mga langgam. Sa ilalim ng Stone Kings, may mga gwardya na responsable sa pagpapanatiling ligtas sa teritoryo. Mayroon ding mga sundalo na kailangang sumalakay sa ibang mga teritoryo. Gayunpaman, karamihan ay parang manggagawang langgam. Si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay may tig 1,000,000 sundalo sa ilalim ng kanilang pamumuno. Walang Stone King ang makakakontrol sa napakaraming sundalo. Sa makatuwid, hindi lamang sila nagkaroon ng isang Stone King, ayon sa pagkakabanggit, ngayon. Kapag lumaki ang isang grupo sa isang tiyak na sukat, mas maraming Stone Kings ang isisilang habang dinadala nila ang mga bahagi ng clansmen sa ibang mga lugar upang magtayo ng kanilang sariling mga pugad at magparami. Ngayon, bawat isa sa kanila ay may higit sa 10 Stone Kings dahil ang 1,000,000 sundalong ito ay nahahati sa higit sa 10 porma sayon, na talagang nakakatakot. Pagdating ni Yang Kai sa larangan ng digmaan, sina Big Brother Huang at Big Sister Lan ay nagbabarilin sa isa't isa ng mapanlinlang na tingin at nagpapalitan ng panunuya. Ito ang kanilang pang-araw-araw na buhay mula pa noong una dahil hindi sila titigil sa pakikipaglaban upang maging nakakatandang kapatid. Sa pagdating ni Yang Kai, inilipat nila ang kanilang atensyon sa kanya at itinigil ang digmaan ng mga salita. Sinabi ng isang masiglang Big Brother Huang. Tingnan mo ang aking Small Stone Race. Ano sa tingin mo? Tumingin si Yang Kai sa direksyong iyon at malumanay na tumango. Talagang nakakatakot ang hukbo mo, at sigurado akong mananalo sila sa halos anumang laban. Nang marinig iyon, si Big Brother Huang ay lumitaw na mayabang at mapanuksong tumingin kay Big Sister Lan. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan nilang itaas ang mga miyembro ng Small Stone Race. 2 taon na ang lumipas, at nakita nilang medyo kawili-wili ito, lalo na nang ang mga grupo ng mga miyembro ng Small Stone Race ay naging mas malakas at mas matao sa araw-araw. Nadama nila ang isang pakiramdam ng tagumpay mula sa paggawa nito.
Lumapit si Big Sister Lan at nagtanong. Paano ang akin? Nilinggan ni Yang Kai ang ibang hukbo at sinabi. Tulad ng mga tigre, sila ay mukhang makapangyarihan at hindi magagapi. Nakangiting sabi ni Big Sister Lan. Nag-effort ako sa kanila. Siguradong ako ang mananalo sa pagkakataong ito. Sinaman siya ni Big Brother Wang ng masamang tingin. Mas maraming pagsisikap ang ginugol ko sa aking hukbo kaysa sa iyo. Walang paraan na manalo ka sa laban. Ngumuso si Big Sister Lan. Tama na ang kalokohan, ituloy mo na. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Kapag natalo ka, Big Sister ang tawag mo sa akin. Isang mapanlin lang na Big Brother Wang ang tumutol. Kung matatalo ka, kailangan mo akong tawaging Big Brother. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila may kumikislap na liwanag sa pagitan nila. Mabilis na lumayo si Yang Kai para hindi siya mapahamak. Sabay silang napalingon at nagtanong. Ikaw ang magiging hukom ng labanang ito. Mabuti. Si Yang Kai ay time na kinuyam ang kanyang kamao. Inaasahan na niya ito nang iminungkahi niya ang paggamit ng mga miyembro ng Small Stone Race para magpasya kung sino ang mananalo, kaya hindi na siya nagulat nang hiningi siyang maging judge. Handa ka na ba? Tanong ni Yang Kai. Ngumisi si Big Brother Wang sa kanyang kapatid. Siyempre handa na ako. Ngumisi si Big Sister Lan. Isama mo, simulan na, inihayag ni Yang Kai. Kaagad, tulad ng mga hayop na pinakawalan mula sa kanilang mga kulungan, ang milyon-milyong sundalo ay nagmarcha pasulong mula sa magkabilang panig sa kabila ng kapatagan. Bagamat nagtipon sila sa mga pormasayon bago ang digmaan, wala talagang anumang taktika na masasabi noong nagsimula silang makipaglaban. Isa itong gusot na santukan sa pagitan ng 2 milyong miyembro ng Small Stone Race. Ang larangan ng digmaan ay bumaba sa kaguluhan habang ang mga batong paa ay pinalipad sa walang awa na paraan. Hindi nakialam sina Big Brother Wang at Big Sister Lan sa digmaan sa pagitan ng mga miyembro ng Small Stone Race dahil pinapanood lang nila ito sa gilid. Sa kanila, inilagay na nila ang kanilang mga pagsisikap sa nakalipas na 2 taon, kaya ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay maghintay sa kinalabasan. Hindi napigilan ni Yang Kai na malungkot habang pinapanood ang mga miyembro ng Small Stone Race na pinapatay. Ang mga miyembro ng Small Stone Race na ito ang naging kabisera para lumakas siya, kaya nagdusa siya ng napakalaking kawalan ng napakarami sa kanila ang napatay. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na ang 2 milyong miyembro ng Small Stone Race ay nagdala ng maraming benepisyo sa kanyang miniature universe noong sila ay lumalaki na at hindi niya napigilan ang mga ito na mapatay dahil ito ay isang labanan sa pagitan ng Big Brother Wang at Big Sister Lan. Gayunpaman, habang mas maraming miyembro ng Small Stone Race ang napatay, ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging mas nag-iisip. Iyon ay dahil natuklasan niya na habang maraming miyembro ng Small Stone Race ang napatay, ang pamana sa kanyang miniature universe ay tumaas ng kaunti. Noong una, naisip niya na ito ay isang maling kuro-kuro, ngunit ng 20% ng 2 milyong Small Stone Race ay namatay, sa wakas ay makumpirma niya na hindi lamang ito imahinasyon. Ang pamana sa kanyang miniature universe ay talagang tumataas ng mas mabilis. Ito ay hindi isang makabuluhang pagtaas, katumbas lamang ng ilang buwan ng paglilinang, ngunit ang kinalabasan ay labis siyang nagulat. Ano ang nangyayari? Ang pagpaparami ng mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay patuloy na makakatulong sa pagpaparami ng kanyang pamana. Ang ganitong uri ng pagtaas ay mabagal at halos hindi mahahalata. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pagtaas ay magiging makabuluhan. Kung nagsimula ang 2 tao na may parehong mga pamana, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay magiging kapansin-pansin pagkalipas ng 1,000 taon kapag ang isa ay may buhay na nilalang sa kanilang miniature universe at ang isa ay wala. Si Yang Kai ay palaging naniniwala na ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan na ang mas maraming buhay na nilalang sa kanyang miniature universe, mas mabuti ito. Gayunpaman, ngayon ay tila natuklasan niya ang isang katotohanan na hindi niya alam sa nakaraan. Hindi nagtagal, isang realisasyon ang bumungad sa kanya. Ang ipanganak, tumanda, magkasakit, at mamatay ay lahat ng bahagi ng ikot ng buhay. Bagamat ang buhay ay maaaring patuloy na magdala ng mga benepisyo sa kanyang miniature universe, ang kamatayan ay maaaring gawin ang parehong sa sandaling sila ay pumanaw. Noong nakaraan, wala pang panahon na napakaraming buhay na nilalang ang namatay ng sabay sa kanyang miniature universe. Sa makatuwid, hindi kailanman napagtanto ni Yang Kai ang puntong ito kahit na maraming taon na niyang pinalaki ang mga miyembro ng Small Stone Race sa kanyang katawan. Ang away ni Big Brother Wang at Big Sister Lan ay hindi sinasadyang nagbunyag ng katotohanan ito. Ang pagkaunawang ito ay parang isang maliwanag na buwan na nag-alis ng hamog na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming araw. Biglang naisip niya ang Great Nothing na scripture.
Maraming paglalarawan ng buhay at kamatayan sa Great Nothingness Scripture. Kahit na pinag-aralan ni Yang Kai ang mga seksyong ito, hindi niya ito binigyang pansin dahil parang common sense lang. Ngayon, naramdaman niya na may mas malalim na bagay na nasa kanyang kamay. Marahil ang kumpletong cycle ng buhay at kamatayan ay ang pinakamalaking lihim na nakatago sa Great Nothingness Scripture. Bagaman hindi siya makapaghintay na makahanap ng isang tahimik na lugar upang maunawaan muli ang Great Nothingness Scripture, hindi siya makaalis ngayon dahil hindi pa natatapos ang digmaan. Ang gusot na digmaan sa pagitan ng 2 milyong sundalo ay nagpatuloy sa kalahating buwan, kung saan 80% sa kanila ang namamatay sa proseso. Habang nagpapatuloy ang digmaan, lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Big Brother Huang. Iyon ay dahil ang kanyang hukbo ay malinaw na nasa panig na natatalo. Ang banayad na pagkakaiba ay hindi kapansin-pansin sa simula, ngunit habang ang digmaan ay nagpapatuloy, ang kanyang kawalan ay naging isang bagay na halata. Nang matapos ang digmaan, ang kanyang hukbo ay ganap na nabura, naiwan lamang ang Stone King sa kanilang pugad at isang grupo ng mga elite guards. Sa kabilang banda, si Big Sister Lan ay mayroon pa ring humigit kumulang 100,000 sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Big Brother Huang ay nasa isang estado ng lubos na kalungkutan habang ang kawalang paniwala ay nakasulat sa kanyang buong mukha at siya ay patuloy na bumubulong sa kanyang hininga. Paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Samantala, lumukso sa ere si Big Sister Lan na para bang siya ay isang bata na nakakuha ng pinakamalaking kayamanan. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Nanalo ako." Pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Kai na may pag-asa na tingin. Bilang hukom ng labanan, natural na kailangang gampanan ni Yang Kai ang kanyang responsibilidad. Itinuro niya ang batang babae at inihayag. Si Big Sister Lan ang nagwagi sa labanang ito. Bagamat nasa harap ng kanilang mga mata ang kinalabasan, hanggang sa ipahayag ito ni Yang Kai na talagang natapos ang digmaan. Inilagay ng isang supladong Big Sister Lan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at pumunta sa kanyang kapatid. Kasalukuyan, isang nawasak na Big Brother Huang ang lumuhad sa lupa at tumingin sa mga nabasag na bato sa larangan ng digmaan na may isang pares ng mga mata na walang sigla. Ang hindi pagbibitiw, galit, at kahihiyan ay nakasulat sa buong mukha niya. Labis na kinabahan si Yang Kai dahil nag-aalala siyang baka gumawa ng kabaliwan ang taong ito dahil sa kahihiyan. Dapat pansinin na sila ngayon ay nasa kanyang miniature universe, kaya kapag ang kapangyarihan ni Big Brother Huang ay pumutok, ang kanyang miniature universe ay hindi na ito kakayanin at mawawasak sa isang kisap mata. Naisip ng isang walang imak na si Yang Kai na ang reaksyon ni Big Brother Huang ay lampas na sa itaas dahil ito ay isang laro lamang, ngunit pagkatapos pag-isipan ito sandali, napagtanto niya na ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng dalawang hukbo. Ito ay tungkol sa pagtatalo sa pagitan nila na nangyayari mula pa noong bukang liwayway mismo. Iyon ang pinakabuod ng problema na sumiris sa psikolohikal na depensa ni Big Brother Huang. Hindi maiwasan ni Yang Kai na maawa sa binata habang tahimik itong umiwas ng tingin. Malungkot na tiningnan ni Big Sister Lan ang kanyang kapatid na may mapang-asar na ekspresyon habang ang ecstasy ay nakasulat sa buong mukha niya. Nang napagtanto niyang walang reaksyon mula sa kanyang kapatid, na mukhang nanlulumo pa rin, hindi niya napigilan ang isang mahinang sipa sa kanya at hinimok siya sa pagsasabing, "Bilisan mo, limitado ang pasensya ko." Sa isang iglap, ang mukha ni Big Brother Huang ay naging kasing pula ng dugo. Paulit-ulit niyang ibinuka ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya napigil ang magsalita. "Ayaw mo bang aminin ang pagkatalo mo?" Binigyan siya ni Big Sister Lan ng masamang tingin. "Anong pinag-uusapan niyo?" Si Big Brother Huang ay tumayo ng diretso sa galit habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamao upang itawag ang kanyang tapang. Pagkatapos lamang ng mahabang katahimikan ay nahirapan siyang tumawag. "Big Sister." Halos hindi na makilala ang boses niya. Sinadya ni Big Sister Lan na ay lapit ang ulo sa kanya. "Anong sabi mo? Hindi kita narinig." Isang namumulang Big Brother Huang ang umungal. "Big Sister." Lumayo ng ilang hakbang ang isang natulala na Big Sister Lan at tinapik ang kanyang dibdib. "Bakit mo ako sinigawan?" Tila lumalabas ang mainit na singaw mula sa butas ng ilong ni Big Brother Huang habang tinatitigan niya ang kanyang Big Sister. Parang nagkaroon ng hindi mapagkakasunduang awayan sa pagitan nila habang sumisigaw siya. "Masaya ka na ba?" May matingkad na ngiti sa mukha ni Big Sister Lan habang paulit-ulit na tumanggo. "Siyempre masaya ako. Sa wakas ay inamin mo na ako ang Big Sister pagkatapos ng mahabang panahon." Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na marinig ang kanyang kapatid na tinatawag siyang Big Sister. Kahit na ilang beses na siyang tinawagan ni Yang Kai, pakiramdam niya ay may kulang. Iba ito sa kasalukuyang sitwasyon.
Hindi pa siya nasisiyahan gaya ng marinig niya ang kanyang kapatid na nagsabi ng Big Sister, sa unang pagkakataon. Ito ay isang uri ng kasiyahan na hindi maibibigay sa kanya ni Yang Kai. Hindi ako papayag na matalo ako. Itinaas ni Big Brother Wang ang kanyang mga kamao at malungkot na sinabi. Huminto sa pagngiti si Big Sister Lan at tumingin sa kanya na nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Babalik ka ba sa sinabi mo? Gusto kong magkaroon ng isa pang labanan sa iyo. Sabi ni Big Brother Wang sa pamamagitan ng nakapikit na ngipin. Pinaikit ni Big Sister Lan ang kanyang mga mata. Wala ka ng miyembro ng Small Stone Race. Paano mo ako lalabanan ulit? Nasa akin pa rin ang Stone Kings. Babangon ulit ako. Hahaha, walang awang nguya si Big Sister Lan. Nasa iyo lang ang Stone Kings mo, pero mayroon pa akong 100,000 sundalo. Sa sandaling mag-utos ako, ang iyong Stone Kings ay papatayin din. Namula ang mukha ni Big Brother Wang, ngunit wala siyang magawa. Noon pa lang, sinabi ni Big Sister Lan. Bilang Big Sister mo, magiging bukas palad ako at bibigyan kita ng pagkakataon. Bumalik at alagaan ang isang bagong hukbo. Kapag handa ka na, tuturuan kita ng isa pang leksyon.